beloved Boss Mike Cervera. Nako, sangkot sa kidnapping kay Ansong Ke. Oh, big time mga kababayan na negosyante daw. Oh, kung inyong maalala po, itong naging viral. Ano po? Naging viral na balita po ito eh. Opo, itong pagkakakidnap nga po dito. Ito paalala ko lang pagkakakidnap nga po dito kay Ansong Ke. Huli mga kababayan ng mga mastermind. Ang bilis ano. Ito na. CCTV ng Barangay Bahay Toro sa Quezon City Hmm. ang pag-abandona sa itim na van na pag-aari ng negosyanteng si Anson Ke. Oh. Batay sa kuha ng CCTV, mag-aalas 8 ng gabi ng March 29 nang iparada sa Seminary Road sa Barangay Bahay Toro ang Lexus van. Nako. Ilang sandali pa Ganda ng sasakyan, mga kababayan. Lexus pa. ay bumaba ang sakay ng van at sumunod naman ang nagmamaneho nito. Mapapansin sa CCTV na tinignan munang mabuti ng dalawa ang paligid nito bago tuluyang naglakad papalayo sa lugar. Sa impormasyon mula sa barangay, Ano? April 8 nang itawag sa kanila ang inabandon ng sasakyan Aha. at pinuntahan naman ng mga operatiba ng PNP Highway Patrol Group. Kita nyo mga kababayan isang buwan mga kababayan na kaso, solve agad ito. Solve agad ito mga kababayan. Kalaunan ay nakumpirma na pag-aari ito ng kinidnap at pinatay na negosyanteng si Ke na natagpo ang itinapon sa Rodriguez Rizal noong April 9, 20. Noong 2025 mga kababayan, last month lang po ito nangyari. Ngayon, solve na mga kababayan. Solve na po. Ano na ang balita? Breaking news. Kakapasok lang ho na balita. Are, pasok! Mga kababayan, ito. Nag-post 1 hour ago. Just in, pinangalanan na ng Philippine National Police ang Chinese businessman na si Mark Ong. May Chinese name na Li Duanwang at may-ari ng Siam na Dynasty Casino. Nako, grabe dami. Big time mga kababayan Oo, Siam po na Dynasty Casino ang pagmamay-ari nitong negosyante na siya di umanong kumubra ng milyong halaga ng ransom money mula sa kidnapping operations. Nako, grabe. Kita nyo, mayayaman na pero gumagawa pa rin ng masama, Kita nyo, mga kababayan? Walang kabusugan. Yan ang sinasabi ko. Parang mga Duterte lang. Eto na. Negosyanteng si Ansong Ke noong Marso ng kasalukuyang taon. Matatandaan na si Mark Ong ay pinagkalooban ng Senado ng Filipino citizenship. Siya botong 9-1! Ano ba namang klaseng mga senador kayo? Sa totoo lang, mga kababayan. At, tanging si Senator Risa Hontiveros lamang ang kumontra rito. Grabe. At tapos binito ito ni Pangulo kung natatandaan nyo. Noong Abril 11, 2025, ayan, ito na nga. Nagbito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagkakaloob ng Filipino citizenship kay Mark Ong base sa impormasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na siya ay maaaring maging banta sa seguridad ng bansa. Ay grabe! Buti na lang talaga si Pangulo binito ito. Kung sakasakali mga kababayan, abay naging Pilipino pa ito. At marami pa mga kababayan ang kasasangkutan ng mga krimen, itong negosyante na ito. Grabe mga kababayan, kakaiba. Kita nyo yung mga mayayaman, sila-sila rin ang nag-aanuhan, Diba? Sila-sila rin ang mga nagpapatayan. Tapos pera-pera din mga kababayan, Iba? Oo. Ito mga kababayan, maliwanag na maliwanag rito. Oo, kakapasok lang ho na balita ngayon lang po. Etong si Mark Ong, may Chinese name na Li Duanwang. Opo, eto pala yung ibinoto ng mga senador na maging Filipino citizen na dapat. Kaso nga, kinontra po ito ni Risa Hontiveros. At ayun na nga, binito ni Pangulo noong nagkaroon ng boto
na 19-1. Sino-sino ang mga bumoto dyan? Ha? Mga kababayan, sino-sino? Maliban na lang ho kay Risa Hontiveros. Lahat po bumoto. Naknang tinapa. Syempre, sino? Kasama si Bato. Kasama si Bongo. Yan. Di ba? Mga pro-China. Ay, nako. So ngayon, mga kababayan, iboboto nyo pa ba ang alyansa? O ang PDP? Syempre, doon na lang kayo sa alyansa kaysa sa PDP, ano? Huwag nyo nang iboto yan, mga PDP, mga kababayan. Ipapahamak tayo niyan. Abay, kita nyo, mga kababayan, Alin, ano nangyari? Ayan, 19-1. Doon na lang kayo kay Risa. Abangan nyo si Risa, Oo, kasama si Aimee Marcos. Kita nyo naman, mga kababayan, siguro, kaya rin nagwala si Pulong, Kamukha ni Aimee yung nakuhang babae. Ay, nako. Buhay talaga, mga kababayan. Ang hirap-hirap ispilingin nito. O kayo, mga kababayan. Biruin ninyo, etong kaso na to, Etong kaso nga palang ito. Abay, isinira kay Pangulong Bongbong. Diba? Abay, binanat nila ng binanat na talagang wala nang tawag dito katahimikan ang bansa. Mahina ang peace and order na pinapalakad ng Pangulo. Yung pala, mga kababayan, sila lang din ang may kagagawan. Sila lang din na magtotropa ang may gawa ng pangingidnap ng mayayaman sa bansa. Kita nyo, kasalanan pa ni Pangulong Bongbong. Ano kaya masasabi nila ngayon? Ano? Ano kaya masasabi nila ngayon? Ang Pangulong Bongbong, nalutas agad ang kaso sa loob lamang ng 1 buwan. Abay, magpasalamat kayo kay Pangulong Bongbong. Bakit? Abay, mabilis ang aksyon. Ganun dapat, mga kababayan. Sapagkat nga, totoo naman, sino pa ba ang magtitiwala ng mga negosyante kung mayroong mga nangyayaring ganyan? Yung pala, pakana lang nila. Sila lang din ang may pakana, mga kababayan. Ang sasama talaga, mga kababayan? Ang sasama! Lahat na lang binibintang kay Pangulo. Pero sila naman ang may gawa. Yan. Grabe, no? So, paano yan, mga kababayan? Inabot na tayo ng 1 oras. Muli. Apalis na ako kaya lang naisingit ko pa to. Ano po? Muli, ako po ang inyong lingkod. Bago tayo maghiwa-hiwalay, mag-like muna po kayo at mag-share at mag-subscribe. Ano po? Opo, Kita-kita po tayo mamayang gabi. At syempre, ako po yun, laging nagsasabing mahalin natin ang ating kapwa at ipagdasal po natin lagi ang ating bansa sa mga Duterte. Ano? Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.